Hi, good morning mga ka-Promdi. Today pupunta tayo ng park at magkikwentuhan tayo. Pero before that, kuha muna tayo ng free coffee natin sa McDonald's gamit ang coupon. Alright? So mamaya, magkikwentuhan tayo at pag-usapan natin yung mga una ko naging trabaho dito sa Canada. Alright? Pero before that, kunin muna natin kape. Okay, mga ka-Promdi, we're back. Nakuha na natin yung ating iced coffee sa McDonald's. At ngayon, nandito tayo sa park. So, ito yung lagi kong tinatambayan pag nagigitara. Yun, doon ako umuupo. Doon. Yeah, ito ang Hawthorne Park. Kapag nilakad to mula sa amin, maybe around 15-20 minutes. Pero dala naman natin yung service. So, kain muna tayo. So, ayun na nga. Simulan na natin yung topic. Which is yung mga una ko naging work dito sa Canada. So, dumating kami dito. That was April 22, 2021 through student pathway. Ang nag-aaral is yung wife ko, at habang nag-aaral siya, ako naman yung pwede mag-work full time. So pagdating namin, nag-quarantine kami for 14 days, 3 days sa hotel, and then another 11 days doon sa nakuha naming bahay kay Tita Delia sa Vancouver. And after the quarantine, or even before the quarantine, nag-a-apply na ako ng mga work online. So, since wala pang tawag nung matapos sa amin yung quarantine, so meron ako nakitang post online, naghahanap daw sila ng dishwasher sa isang restaurant doon sa malapit lang sa bahay. I think pag binas mo, mga 10 minutes lang siguro, or baka nga wala pa eh. So dahil una malapit, at after ng quarantine nga, kailangan mong magkaroon ng income kundi maubos yung pera mo pambayad ng rent, ng pagkain. So ginrab ko yung chance na makapag-work sa isang restaurant as a dishwasher. So punta ako doon sa restaurant, ni-refer ako ng isang Pilipina na nakachat ko doon sa FB na nag-post nung vacancy kasi doon siya nag-work. In-interview ako ng owner, very basic interview lang, parang formality na nga lang eh. Kinuha yung SIN ko kasi nga for the payroll. SIN is yung basta yung number mo yon para ma-identify yung mga tax payments. So in short, tinanggap nila ako as a dishwasher. Excited ako noon kasi mula pag-graduate ko, hindi naman ako nagtrabaho ng mga medyo mabibigat. Puro office ako. So first time ko mag-work na medyo physical. Kaya medyo excited din ako, syempre. And alam naman natin na pagdadaanan natin yan pagpunta natin ng Canada. Kaya nakaset na rin yung mind ko sa mga ganong trabaho. So pasok ako doon sa restaurant, first day. Simple lang, maghuhugas ka lang talaga ng pinggan. Pero dito kasi ang paghuhugas ng pinggan, meron namang machine eh. Maramihan yung hugasan mo, may machine para doon, dishwasher tawag nila doon, pero yung mas malaki, di ba sa mga bahay may mga dishwasher appliances, so yun mas malaki syempre. So paglabas niya sa dishwasher, mainit na yung water nun, parang na-disinfect na rin, pupunasan mo na lang, ida-dry. Pero syempre ang mabigat sa trabaho ng dishwasher is yung pagbubuhat, kasi maliit yung restaurant, makikitid yung walkway, kailangan mo siyang buhatin, hindi mo pwedeng gamitan ng trolley. So yun yung unang-una kong naging work. Nung una nakakapagod, siguro first 2 days ko talagang hapong-hapo yung katawan ko, pero in the end na-enjoy ko siya habang tumatagal, kasi nga ang mahirap naman sa mga office jobs, pagod naman yung isip mo eh.
pagod ang isip mo, hindi nga pagod yung katawan mo, pero pagod yung isip mo. Which is baliktad naman sa mga ganong trabaho, gaya ng dishwasher. Pagod ang katawan mo, pero ang isip mo parang tulog. Pahingang pahinga, kumbaga. Yun yung unang-una kong naging trabaho na dito sa Canada. Na-enjoy ko siya kasi syempre restaurant yun. Medyo generous din yung owner. Lunch namin, pwede kaming pumili doon sa menu. So yung lunch namin, pang resto, di ba? Kain ka ng masarap na burger, kain ka ng masarap na pasta. So yun yung mga lunch namin. Yung mga pagkain, western food mostly. Wala akong kasamang Pinoy doon eh. Hindi, isa lang pala yung nag-refer nga pala sa akin. So usually, mas tipid pa rin na doon ka na lang kumain sa restaurant kaysa magbaon ka ng pagkain mo. Okay, nagbabaon na lang ako ng sandwich pag break, and then yung pagkain ko for lunch, iti-take out ko na lang para pagkain namin sa bahay. So yun yung unang-una kong naging trabaho sa Canada. Nag-dishwasher ako sa isang restaurant. Siguro tumagal lang ako doon ng mga almost 2 weeks. Kasi nagkataon na kasi part-time yun eh. Then may nakita akong full-time, which is sa Value Village. Ang Value Village is a thrift store. Mga ukay-ukay kumbaga. Dahil kailangan ko ng full-time, I needed to resign doon sa pagiging dishwasher ko. At natanggap naman ako doon sa Value Village. So sa Value Village, maraming Pilipino doon actually. So hindi ako nahihirapang mag-adjust sa environment doon sa work. At saka yung nag-interview sa akin, sabi sa akin, ang trabaho ko lang naman, doon lang ako sa front door, para yung ginagawa ko lang sa Singapore. Nagwe-welcome ng customer. Pero, ang ginagawa doon sa Value Village, ang tawag kasi doon CDC Ambassador, nakalimutan ko na kung ano yung CDC. Meron dong malaking bin sa harap. Tapos, ang mga tao kasi dito, pag may mga luma silang gamit, damit, appliances na maliliit, they can donate doon sa Value Village. Ang tawag donate. Walang bayad. As in talagang idadrop mo yung mga lumang item mo doon sa Value Village. Tapos, si Value Village naman, isusort yun at pipiliin yung mga pwedeng ibenta. So, ang ganda ng business model nila, di ba? Halos yung produkto nanggagaling din sa mga customer. So, yung mga lumang gamit, damit, mostly appliances, books, kahit anong item, pwede mo siyang i-drop sa Value Village para totally bigay mo, dispose mo. Hindi ka babayaran ng Value Village. Tapos si Value Village bibenta yan. So doon ako nakapwesto sa harap. May malaking bin doon, usually 2. Pag napuno yon, hihilahin ko lang yun sa bandang likod. Merong parang maliit na elevator, putol. And then, pagkababa ng bin sa baba, merong kukuha nun, papalitan naman ng empty bin. So, ganun lang ang trabaho ko nung una. Pero nung huli, kulang kami ng tao. Mas naging mabigat yung trabaho ko kasi kailangan ko nang pumunta doon sa ibaba. Ibig sabihin, ikaw yung mag-empty ng bin, ikaw yung mag-i-stack doon sa mas malaking, ewan ko ano tawag doon, parang malaking cart na kapag napuno sobrang bigat. Pwede namang hilahin ng isang tao, but ideally 2 tao dapat ang hihila. So mas mataas pa sa akin yung cart na yun. So usually yung mga donation, ilalagay mo lang doon, stack, then empty the bin, balik mo doon sa elevator. So I think tumagal ako dito ng mga almost 3 months. Dahil nung time na yon, meron akong in-applyan, which is yung current job ko sa IT company, na nag-hire naman sila ng kailangan nila ng tao. So doon sa Value Village, mabigat ang trabaho, pero gaya nung sa dishwasher, na-enjoy ko kahit pagod na pagod yung katawan mo dahil nga yung isip mo naman tulog. Na-enjoy ko pa rin siya. Hindi ko siya kinuhiya dahil ang dami ko nami-meet na Pilipino, mga nagwo-work doon.
mga nagdo-donate din, mga kapwa natin Pinoy, mga kabayan. Kasi mga kabayan dito mababait eh. Sa totoo lang, Singapore, galing ako Singapore, mababait din doon. Pero dito mas mababait yung mga Pilipino. For some reason. Hindi ko alam kung bakit. Pero mababait sila. Very welcoming, very accommodating. So, kaya na-enjoy ko yung trabaho ko doon sa Value Village, sa thrift store. So, as I said, tumagal ako doon ng mga almost 3 months, I think. And that's the time na meron akong na-receive na initial interview or phone call for an interview invitation dito sa current job ko naman. As nung time na yon, ang job role is admin assistant data services. So itong nag-interview sa akin is yung current work ko na Global Relay. It's an IT company. Basically, ang ginagawa ng business is to archive communications ng mga financial companies. And then for regulatory purposes, and then kami yung nagpa-process ng mga data, ng mga messages, emails, chat, social media, website pages. Yun yung mga ginagawa namin. So yung mga companies i-import nila yung data sa amin, tapos pag merong mga audit checks, i-export naman nila. So kami yung mga nagpa-process ng mga data na yun. So na-interview ako. I think I had total of 5 interviews with them. Kasama na lahat, pati na yung job offer. At dahil full time, ang maganda dito sa current work ko, sana naririnig niyo ako, may nagdadamo. Sige, lilipat tayo ng pwesto. Okay, medyo naputo lang kasi meron nagdadamo, maingay yung machine. So tuloy natin ang kwento. So ang maganda dito sa Global Relay, sa work ko, it's fully remote work. So I can work from home. Kasi malaking bagay dito na yung isa sa inyo na couple or basta yung isa sa inyo or ikaw mismo is work from home, kasi malaki na matitipid mo sa childcare. Dahil ang childcare dito napakamahal. I think, hindi ako sure sa exact price or amount, pero I think umaabot din ng 1,000 yata per month or 1,200, mga ganyan. So mahal ang childcare dito dahil halos halos kalahati na yun ng mga sweldo mo kung nasa minimum ka lang. Kaya malaking tipid, malaking bagay na yun ako kung work ngayon is work from home. At ang maganda dun sa schedule is pang afternoon hanggang gabi ako, which is 1:30 ng hapon oras dito hanggang 10 PM. So gustong-gusto ko yung naging schedule kasi sa umaga prepare breakfast, kain ng almusal, tapos hatid sa bata. So naging challenge lang sa akin yung uwian ng bata, kasi ang uwian ng bata nung nasa Vancouver kami is 3 PM, and then ang start ko ng work 1:30. So flexible naman sa company, which is great then. Very understanding ang mga companies dito. If meron kang mga family matters, you can prioritize your family. So ang ginawa ko, kinausap ko lang yung boss ko, kasi they are also doing it, may mga anak din sila. Sabi ko, pwede po ba ako mag-break ng 2:30 or 3 PM pala, almost 3 PM, kasi yung school ng anak ko malapit lang. Pwedeng lakarin, it's like 7-8 minutes walk mula sa bahay. Kung may scooter ka pa, mas mabilis, di ba? Kaya ako merong scooter eh. Yun yung purpose ko nung pagbili ng scooter. So dahil ngayon nandito kami Suri, ang uwian ng anak ko 2:30, sa Vancouver kasi 3 PM. So papasok ako ng 1:30. Sabi ko sa boss ko, boss, pwede ba ako mag-break ng 2:30? So tuloy ko lang anak ko. Usually 15 to 20 minutes lang naman ang kailangan ko, pero kung umuulan mga 25 minutes. So kung yun na lang yung short break ko, and then another break na lang ako ng mga 6:30 or 7 for the dinner, which is wala naman naging problema sa boss ko. Very grateful ako doon sa mga kasama ko sa work.
sa mga team lead ko, boss ko, kasi napaka-understanding ng mga companies dito. Even sila naman may mga anak, ganun din minsan yung ginagawa nila. Pag sila kasi hybrid minsan sa office sila, minsan sa bahay. Unlike ako, permanent ako na work from home. Dahil nga ang oras ng work ko is 1:30 ng hapon hanggang 10 ng gabi. Ang office actually bukas hanggang mga 7-8 p.m. Kung gustuin ko pumasok sa office, pwede naman. Pero syempre, wag na. First time ko magkaroon ng work from home job, fully remote. Ang laki na natitipid mo sa oras. Kasi minsan kapag talagang kulang ka sa tulog, matulog ka. Tapos kahit 10 minutes before ng work mo, bangon ka. 'Di ba? And then hilamos ka, mag-ayos-ayos ka, and then upo ka na sa desk mo. Tapos hindi ka na magko-consume ng oras sa biyahe. Hindi mo na rin kailangang alalahanin yung mga damit mo. Kasi nakapambahay ka lang, sa bahay ka lang naman. Pag may meeting kami, not necessarily na pumorma ka. Diba? Just decent t-shirt will be fine. Kaya sobrang grateful ko dito sa current work ko. Mag 4 years na rin ako dito Kasi sabi ko nga, dumating kami ng 2021 April. Nag-work ako mga almost 2 weeks as dishwasher. Almost 3 months naman sa Valley Village or Trip Store. Tapos nakuha ko tong work na to mga almost end of July of 2021 din. So ang bilis ng transition. Nung una hindi naman sobrang laki ng sweldo ko dito sa work ko. Pero nung dumating yung isa kong boss, bago naming boss 2 years ago I think, binigyan na ako ng malaking increase because lahat halos ng ginagawa ng team, yung productivity ng team mga 50% yata sa akin, knowing na most of them naka-sign out na or sign off na ng mga 5:30. So from 5:30 onwards, actually ako na lang mag-isa sa work ko. So tahimik. Kaya sobrang mas productive pa nga kapag work from home. So ito na rin work ko. Para na rin meron kayong konting background nung kinuwento ko kahapon sa vlog ko kahapon. Ito na rin yung naging way or pathway namin para maging PR. Dahil habang nag-aaral si Mrs. Ng admin course dito sa Canada for 2 years. Even nagamit ko tong current work ko kasi medyo naging align siya sa previous work ko sa Singapore na para akong admin, actually admin talaga. Tapos dito, admin din na may konting processing. So nai-apply ko siya ng Provincial Nominee Pathway or PNP na tinatawag. The company provided me the necessary documents. Tapos yung ibang documents na kailangan ko, pin-prepare na namin. And grateful ako, nag-apply ako ng BC or British Columbia Provincial Nominee Pathway na approved, and then apply ako ng express entry for the permanent residency na approved. So all in all, naging permanent resident kami noong 2022 month of August. So praise the Lord. Amazing lang kasi I want to give glory to the Lord. Kasi during the time na nagpa-process kami, anxious kami about pagpunta namin dito, mga documents na kailangan namin. It is the Lord's plan na inayos na niya lahat para sa amin. So yun lang ang ating vlog for today. Sana na-enjoy nyo. Kung hindi ka pa subscriber, please subscribe, like mo na rin ang video na to, share na rin, and hit mo na rin ang notification bell. Thank you and God bless. Bye-bye!